pamakuan ng barka. Ito naman na yung daydayan, pero meron pa siya balihin natin yung ang daydayan.
Ito na siya mga boss. Pagkatapos lagyan ng mga boss, ito yung pamakuan ng barka. Ito naman na yung daydayan. Pero meron pa siya balihin natin ang daydayan mga boss, natin sa dalawang parte. Ito nakapatong niya ay ulo. Ito namang malapad ay media. 1/2 ang kapal nito mga boss. Tapos 2 yung lapad. 2 by 1/2. Ito yung dapat kasi isa lang. Diretso lang to sa baba. Kaso binago ko mga boss para dito nakasangga yung ating depensa sa tubig. Kasi may plywood pa dito mga boss. May plywood pa na 4 ang lapad dito sa Dito dadaan sa pagganyan. Para walang talsik ng tubig sa operator mga boss. Kaya hinati ko sa dalawa para malapad to. Kasi dito nakapako yung auto 1/4. Yung kabila. So, ganito na itsura ng mga boss pag natapos. Bali, kasko na lang ang susunod dito. Pagkatapos magkabit ito, doon sa kabila naman. Para pag ganito kasi mga boss, ganito diskarte, lalo po siya matibay mga boss dahil na siya. Bali tatlong kahoy na po yung niya. Nakakapit dun sa ating pagka. Okay mga boss. Kakabit ko muna to para ikabitan natin yung kabila para matapos mga boss. Para babaliktad natin to. So, mga boss. Lagyan na natin ang gaya mga boss. So, tatabi ko muna ito mga boss dahil gagawa pa ako ng disagwan na malaki kasi laki nito. Binamadali kasi yung disagwan mga boss. Ito yung plywood niya. Kailangan matapos ito sa isang linggo lang. So itatabi ko muna ito mga boss. Ilalagay ko muna doon sa labas. Painitan natin para matuyo yung mga kahoy. So okay na siya mga boss. Bali ang kulang nito pag-fix na lang ng kasko. Pag na-fix na yung kasko, masilya na tayo mga boss. Sige mga boss, hanggang dito lang muna sa aking video mga boss. At abangan nyo lang ito mga boss. At panoorin nyo rin ito kung paano gawin yung disagwan na malaki kasi laki nito mga boss. Thank you for watching and God bless mga boss.